Humarap ka sa akin, Marco. May bago tayong pag-uusapan ngayon. At huwag mong sabihin pinalalaki ko na naman ito. Nadja, pabalik-balik na naman sa nangyari noong isang linggo eh. Humingi na nga ng paumanhin si mama sa akin. Narinig mo naman ng sinabi niya, di ba? Humingi siya ng tawad sa'yo, oo. Pero sa akin, hindi. At hindi simpleng away biyanan lang to, Marco. Nilaso niya ako. Kaya pala taon-taon ako nagkakasakit tuwing may out of town kayo. Palihim niyang nilalagyan ng pampadumi ang pagkain ko para lang maiwan ako. Alam ko namang mali yung ginawa ni mama. Pero matanda na kasi siya, Nadja. Baka nag-aalala lang siya na hindi ka mag-e-enjoy sa beach o baka naman nagkamali lang siya ng tansya sa mga biro niya. Grabe namang magbiro ang nanay mo, Marco. Ha ha ha! Tinawag niya akong panira sa pamilya niyo. Hindi biro ang sirain ng kalusugan ko. Kaya may dalawa lang tayong pagpipilian ngayon. Mag-iimpake tayo at bubukod tayo ngayon din. Kahit magtiis muna tayo sa malit na silid, kahit na wala tayong pera. Saan naman tayo pupunta? Alam mo wala tayong sapat na ipon para sa advance at deposit ng upa. Isang tuka na nga lang tayo eh. Hindi practical yung lumayas ng biglaan dahil lang sa galit. Kung ayaw mong bumukod, sige. Dinala ko na ang mga ebidensya sa barangay at itutuloy ko to sa korte natin. Idedemanda ko yung nanay mo sa tangkang pananakit sa kalusugan ko. May batas para sa mga taong nambibiktima ng kapwa sa sarili nilang pamamahay. Idedemanda mo yung sarili kong ina? Nadya, pamilya mo pa rin kami. Kapag ginawa mo, tuluyan nang masisira ang pangalan natin dito sa barangay. E paano na ang tingin ng mga kapitbahay sa atin? Wala akong pakis kanila, Marco. Pumili ka na. Lagi na lang may pilian sa Talk to Papa.